Okay, welcome back, ladies and gentlemen, for our third episode of Real Talk Show. Yes, ang ating mga magiging topic ay Ring of Fire. Pag-uusapan natin ang nalalapit na solar eclipse na darating nitong Sabado. At pag-uusapan natin bakit ito tinawag na Ring of Fire. Yeah, so ano nga ba yung Ring of Fire? Bago natin simulan, siyempre doon sa mga hindi nakakaalam, karamihan ng mga kababayan natin na ang alam lang nila lunar or solar. So yung Ring of Fire is almost the same. Almost the same. Pero i-explain ko siya mamaya. Malalaman nyo kung ano ang difference nito sa solar eclipse, may partial eclipse, tapos kung bakit tinawag na Ring of Fire. Ring of Yan. Fire. Ipapaliwanag natin. Pag-uusapan natin yan. Yung nakikitang topics dito ay parang preview ng ating part 2 at part 3. Yan. Okay. Kailan nga magaganap ito? Magaganap ito sa October 14, 2023, Eastern Time, Dito which sa is amin. 12:13 PM ng hapon namin. Sa Pilipinas naman is 15, which is umaga na rin. No? Yan. Mabasahin ko lang kung anong ibig sabihin ng Ring of Fire. Rare Ring of Fire eclipse to darken the skies. The Ring of Fire nickname comes from the appearance of annular solar eclipses, which are like total solar eclipses, except the moon is at the farthest point in its orbit from the Earth, so they can't completely block the sun. Instead, the sun's fiery light surrounds the moon's shadow, creating the so-called Ring of Fire. Last annular eclipse was June 10, 2021, witnessed in northern Canada, Greenland, North Pole, Russian Far East. The next annular eclipse is on October 2, 2024, and will be witnessed in Southeast Pacific and Southern America. I-explain sa inyo ni Riddler in more simpler terms kung paano nangyayari yung Ring of Fire. Okay, so ganito ang gagawin natin. Ito magiging sample natin. So let's say, ito yung Earth. Okay? Nandito tayo. Diyan kayo. Ayan. So yan ang Earth. And this is the sun. Okay, yan ang sun. Ako hawak ng sun. Okay, so yan yung sun. So, ang pagkaka-explain doon, ang annular eclipse is mas malapit sa sun ang moon. So, let's say sa orbit ng Earth. So kapag ang moon is nasinaga ng araw, pagka mas malapit siya sa sun. So, imagine nyo, kapag mas malapit siya sa sun, kung ano lang yung may ilawan dito sa edges ng circle, yun lang yung magkakaroon ng outer glow. Okay, so syempre, pag mas malayo yung iba, tao, mas malayo yung pagkakatingin natin doon sa object. Di ba habang lumalayo yung object sa atin, lumiliit? Lumiliit yan. So, meron din hindi naman siya ganun kaliit, pero makikita nyo talaga dun sa labas ng ang circle, meron siyang outer glow. Yun ang explanation ng annular eclipse. So, natatakpan ng moon yung araw. Nandito ang Earth. Yes. Nandito tayo. So, yan ang mga makikita ng nandun sa which is, ito yun. Yan, yung outer glow. Ito siya. Ito yung outer glow. Kaya tinawag na Ring of Fire. Ring of Fire. Di ba meron din pinanggalingan yung annular? Yes, ang annular ring shape kung tawagin nila is yan is kaya nga annular kasi parang ring shape siya. Yes. So kahit na anong the definition is ring shape. Yeah, yung definition niya yung ring shape, parang doon sa mga halimbawa sa pagkat ng puno, yung makita niyo doon may mga circle, basta may mga circle meaning annular. Tapos ang Latin Latin term ng ring is annulus. Doon nanggaling yung word na yon. Annulus, parang root word. Yeah. As na-discuss nga kanina, gagalaw kasi yung buwan
between Earth at saka Sun. Actually, ito na nga yung sun eh. Yan, Oo, yung yan yellow yung na yan. sun. Nandun lang yung moon. So, yan lang yung makikita natin, yung outer glow niya. Pero bakit ang tanong doon? Bakit hindi nakikita sa lahat ng lugar? So, yung mga hindi makakita niyan, nun sa mga nasa kabila. Yes. Dahil natatakpan na sila ng ng moon. Kumbaga, hindi na, nasa kabilang side sila. So, walang, ang makikita lang nila doon, dark. Dark lang. Okay? Simply put, yung trajectory, yep. yung line. Yes. Dapat dapat mag-i-intersect yung line. Kaya dito, for example, dito siya yung path, di ba? Ayan yung path niya. Itong mga states na ito ng US, ang makaka-witness nito. Kasi yung alignment ng moon at saka yung surface ng earth na nandito, sila yung nandun sa straight path. So dito, kaya tingnan nyo dito, paliit na ng paliit yung eclipse sa kanila. Parang partial na lang sa mga states na to. Yung partial parang crescent na lang ang makikita nila. Kasi yun nga, yung alignment or trajectory, paglilinya, di ba, sa Tagalog, yung paglilinya ng Earth, ng Moon, at saka Sun ay hindi diretso. Kasi dapat isang diretsong gano'n yan. Kung diretso man ang kamay ko. Ayan. Yun ang pinaka parang simpleng explanation doon. Okay, so alright, so nabanggit nga dyan ni Sensitive Bear na yung sa trajectory. So ang makakakita lang talaga nito is dito sa North America. Dito Canada ma-experience din siguro. Specifically dito sa mga states na ito. Ito yan, Nevada, Utah, New Mexico, at saka Texas. Yes. Yeah. So pagka dito naman sa bandang eastern, 20% to 40% lang ang makikita namin dito. Pero pwede rin 60% kasi nandito pa rin yung lugar natin dito. So mga parang 50% siguro. Mga 50%, yes. So makikita pa rin natin yan. Mawi-witness natin yan. Yan, nandito kami. Yes, dito kami sa bandang to. Kasi dito yung eastern. Diyan yung parting western. Diyan yung may bandang California. Yan nga, Nevada. Okay. Ito yung so from Oregon coast to Texas Gulf. Makikita rin nila sa parts ng California, Idaho, Colorado, and Arizona. Yan. Alright, next. Ito, kung anong oras mangyayari. The annular solar eclipse will begin in the United States at 9:13 a.m. Pacific Time or 12:13 p.m. Eastern Time. Time namin yon sa dito sa Eastern. And pass from the Oregon coast, yun nga, yung in-explain namin kanina dun sa map, from this point ng map, papaba doon. So, matatapos ito ng 1:03 p.m. Eastern Time sa amin. Hindi pa rin natin ma-experience to, no? Yung full, oo. Kasi 50% lang, so hindi namin nasa work pa rin tayo. Sabado yun. Also Saturday na natin. Okay. Next Saturday. So, yan. Ayan, abangan lang natin. So katulad natin na hindi natin ma-appreciate yung total darkness at sa mga nasa Pilipinas na gabing-gabi naman kasi talaga, so hindi nyo talaga makikita. Pero maiba ako. Nung mga kabataan natin nagpupuyat tayo pag may mga ganitong nangyayari na Ang pinagpupuyatan natin noon yung lunar eclipse. Hindi, pero yung mga ganon. Pero talaga magpupuyat tayo dahil nga gusto nating ma-experience. Okay. Alala ko yung lunar eclipse. Alam ko pa kung saan part ng bahay namin, doon sa bintana, sa kusina. Doon namin makikita yung lunar eclipse. Kasi wala pang bahay sa likod namin dati. So doon namin na-appreciate yung lunar eclipse. Tapos yung ganito, yung solar eclipse, paano nyo pinapanood nun? May naalala ko ng elementary, total eclipse. Nung elementary, that was 85, mga ganun, no? Mga 84, 85, ganun. Gumagamit lang kami ng film. Paano gagawin niya? Yung film ng, alam yung mga old na film dati ngayon, hindi na sila gumagamit. Yung sa camera, yung ipapadevelop mo pa. Yung mga Kodak. Oo. So gagamitin namin yung mga lumang yun. Titiklopin namin tapos yun ang gagamitin namin kasi wag nyo titingnan diretso ang sun. Makakasira naman. Yes. So paano sa ating mga hindi natin ma-appreciate ang full eclipse?
meron dito sa website yes, ng NASA. Pwede kayong pumunta sa www.nasa.gov or ipopost dito. Ilalagay ko sa link sa baba at least para i-click nyo na lang, hindi na kayo nagta-type. At diretso na makapunta kayo, baka may type nyo pa yung .com eh. So nasa.gov. Mag-uumpisa sila ng 11:30 AM Eastern Time or Philippine Time 11:30 PM, October 14. Abangan natin yan, mga kababayan, ha? Makikita nyo ang live streaming. So, hindi naman siya once in a lifetime event. Pero, ngayon, alam na natin yung difference sa total solar eclipse at saka sa ring of fire eclipse. Yung total eclipse, yun yung talagang covered Wala na eh. siya. Wala na kung malapit siya sa Earth. Natatakpan ngayon yung sun, yun ang total kasi eclipse. Kasi mas malapit siya sa Earth. So, mas mako-cover niya. So, wala yan. Kaya lang naman namin na topic ito kasi nga, mangyayari ngayong Saturday. And para ma-explain na rin, ano ba ang difference nito sa regular na total solar eclipse. Yes. Kasi, yun nga, tulad nga ng sabi ko kanina, maraming mga kababayan natin ng hindi naman ganun ang knowledge nila kung ano to. Basta pagka nakarinig sila ng solar, ano yung solar? Kailangan ma-explain mo sa kanila. Ano yung total eclipse? Ayan, kailangan i-explain mo pa rin. Kasi, although tinuturo naman yan sa schools, na may mga ganitong klase ng or events, ayan, pwede nyong pag-aralan. Ayan, abangan natin yan, mga kababayan. Mukhang masaya. Ayan, ito yung binabanggit ni Riddler kanina na special glasses. Ayan. Dapat ISO 12312-2 compliant solar eclipse glasses. Ito, magpapakita. Yan yung isang sample. Pero paano natin malalaman kung certified nga siya? Okay, ayan ang explanation mga pwede nyo gamitin. Para lang siyang 3D glasses, ano? Oo. Ayan. Pero may makikita ka dito. Dito sa yan yung compliance dito, na ginagamit sa International Safety Standard o kaya ISS. Yan yung filter ng direct viewing na ginagamit yun nga, pagtingin sa araw. Yung sinasabi ko tulad ng mga dark glasses. So yan, dapat meron silang mga nakasulat na ganyan. Yung compliance, na meets the requirement for ISO 12312-2. Okay? Yes. Pero, para naman sa mga, kasi paminsan-minsan lang naman mangyayari ang eclipse, di ba? Alam naman gumastos ka pa para dyan. Tapos, sa Sabado na mangyayari, darating ba order mo, di ba? Galing pa ng kung saan-saan yan. Ito na, ang aming 4 months. 4 months explanation of gamit nyo lang ang papel. So, wala kayo ng dalawang papel. Yung dalawang papel, depende na lang sa laki kung parang ito, 1/4 pad paper. So, butasin nyo lang yan sa gitna, guys. Gamit yung karayom. Pero dahan-dahan kayo pag bumubutas kayo kasi nakaka-disgrasya rin to, baka masugat kayo. Sa mga bata, ipagawa sa mga yung gagawin to kayo mga bata na hindi mo ng experience sa paghawak ng karayom. So, ayan. So, yung araw. Ito yung araw. Yeah, yan yung araw. Hawakan nyo itong papel, i-explain mo. So, parang ganun na nga yung... Kunwari, ito, nasa balikat na. Nasa balikat nyo na yan. Bawat nandito yung shadow, di ba? Ayan. So, titingnan nyo yung nasa floor. Yung nasa floor, kung nasa yung shadow ni Riddler, dapat nandun yung shadow ng explain, pakita mo dito, baka makita nila. Yeah, so ganyan siya. Masyadong siya. Lapit ko ba? Oo, kunwari lang ganyan lang. So hahanapin mo, ayun siya Makita mo yun? Ito. Yun, yung shadow na meron siyang parang light. So habang gumagalaw yung moon, so una mong makikita yan pag nag-setup ka na nakita mo na kung saan mo makikita yung shadow ng sun, magre-reflect siya doon. Dapat parang in alignment. Yung parang yung pag in-explain namin kanina, dapat yung alignment ng sun at saka ng moon at saka ikaw, dapat yung shadow mo aligned. So pati yung papel mo dapat naka-align din. Basta dagdag lang, wag niyong tititigan ang diretso ang sun. Tapos ito pa, may dagdag pa ako. Gaano katagal ang itatagal nito? Mula sa paglapit ng moon sa sun, yung pag-cover niya, aabot hanggang sa pag-pass through, hanggang sa maging buo yung pagkabilog, yung ganito. Yan, hanggang sa maging buo ito. Bali dito siya mag-uumpisa, di ba? Pag ganun yan.
magiging parang malaking crescent lang muna. Hanggang sa maging full yan, mula sa pagpasok niya dito sa gilid, hanggang sa ma-full niya yan, aabot ng 1 hour and 20 minutes. Tapos, i-exit na siya ngayon dyan sa kabila dahil paikot siya gano'n, di ba? Pa ganun yung moon. So, magmula ng sa isang total na buong gano'n, sa total na covered na niya, lalabas uli siya. So, panibagong 1 hour. Isipin mo, di kung malapit siya doon sa moon, ano yung mangyayari doon? Ano magiging epekto nun? Sa atin? Hindi, sa moon. Sa moon? Oo. Wala naman. Kaya pala black yung moon ngayon, naintindihan ko na kasi sunog. So, yun yung dark side of the moon. Kasi nasunog. Isipin mo, lapit niya doon sa sun, hindi nasunog, kaya black. Di ba? Okay. Okay, ngayon, usapan natin yan sa susunod. I-research ko pa, nalito na ako. Okay, joke lang yun ha. Pero yun lang, para mapatawa ko naman kayo. Magpangit naman kung medyo seryoso tayo, may pinagsasabi nitong mga to, yung parang gano'n. Hindi naman gano'n. Parang kailangan meron din tayong pagtawanan kahit pa paano. Okay. So, dyan na ba tayo? Hanggang dyan na lang? Hanggang dyan na lang ang ating part 1. Okay guys, so ito yung part 1. Susunod na itotopic namin, abangan nyo na lang. So, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo sa aming channel. This is Riddler's channel. And Sensitive Bear. Yan. Okay, so nandyan din ang aming Facebook. At kung may mga messages na gusto kayong iwan, mag-comment lang kayo at sabihin nyo kung ano yung gusto nyo malaman na pag-uusapan namin dito sa aming channel. So, yan. Again, thank you so much for watching and stay tuned for the next topic. 너만의 열기로 넘버 세븐